Binigyan din sa atin ito ni Allah at ng Rasulullah. Dapat maging panatag sa iyo ang paniniwala sa qadar. Tanggapin mo, maging panatag sa iyong puso. Kapag naging panatag sa iyo ang paniniwala sa qadar, mayroong mga mabubuting resulta, benefits, o mga bunga na ibinubunga sa iyo, sa iyong pamumuhay dito sa mundo. Dahil alam natin, ang buhay dito sa mundo tanging pagsubok, masasakit, mapapait. Pero, nagiging madali kapag nagiging panatag sa iyo ang paniniwala sa qadar. Yun ang ibig sabihin. Mga samarat, bunga ng paniniwala sa qadar. Una, sabi ng ating mga ulama, tuma'ninatul qalb wanshirahus sadr. Masyaallah. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Kapag, sabi ng mga ulama, kapag naging panatag sa iyong paniniwala sa qadar, kapanatagan ng puso at kaluwagan ng kalooban ang iyong nararamdaman, nakakamtan. Laging panatag ang puso, maluwag sa kalooban ng isang Muslim ang ano pa mang nangyayari, lalo na kapag mapapait, masasakit na mga pagsubok na nangyayari. Totoo. Subhanallah. Kapag ang isang Muslim sumuko sa qadar ni Allah at kinalugdan niya ang pagtatagda ni Allah, nagiging magaan sa iyo ang lahat. Dahil naunawa mo, ito ay qadar, tinagda ni Allah. Alam na ni Allah, nakasulat na. Nakasulat na. Anong ipinayo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kung na yusiba na, isa pang ayah. Sabi ni Allah, O Muhammad, sabihin mo sa mga mu'min, la yusibana illa ma kataballahu lana. Walang tatama sa atin. Tayong mga alipin ni Allah, walang tatama sa atin maliban na ito ay itinagda na isinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagtanggol, mangangalaga sa atin. Kung ganon, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kung ganon, sabi ni Allah, kay Allah kayong manalig, magtiwala sa lahat ng inyong gagawin, sa lahat ng mga nangyayari. Yan. Alhamdulillah. Bilang mga Muslim, masyadong binigyan diin ang paniniwala sa qadar. Tingnan nyo ang ilan, mga hindi mananampalataya sa ibang relihiyon. Kapag dumatal sa kanila ang ilang mapapait na pagsubok, tulad ng pagkabigo o pagkabigo sa pagmamahal, tingnan nyo. Ano ginagamot? Pagtitiwak, pagpapakamatay. Nagpapakamatay. Dahil sa kanilang relihiyon, hindi binigyan diin ang paniniwala sa qadar. Hindi katulad sa ating, sa Islam, bilang mga Muslim, masyadong binigyan diin ang paniniwala sa qadar. Ang ilan, subhanallah, tunting karamdaman, depression, anxiety, nagpapatiwakal, nagpapakamatay. Karamihan sa ito ay nangyari sa mga hindi mananampalataya. Pero sa atin, alhamdulillah, binigyan diin, itinuro sa atin ang paniniwala sa qadar. Lahat ng ito ay ginusto ayon sa kapangyarihan ni Allah subhanahu, ayon sa kapasyahan ni Allah, nakatala na, alam na ni Allah, kaluwagan, kapanatagan sa iyong puso ang mangingibabaw. Yan ang paniniwala sa qadar. Isa sa ibinubunga ng paniniwala sa qadar.